Sa mga nagsasaliksik ng katotohanan sa pananampalataya, meron po akong very interesting question. Sa inyo pong palagay, sa inyo pong pananaw, sa inyong pagmumuni-muni, ano ang pinakamalaking kasalanang maaring magawa ng tao? Marahil sumagi na sa isip mo ang iba't ibang kasalanan tulad ng magpakamatay, pumatay, manghalay, yung mga magbigti o kung anumang mga kasalanang pwedeng pumasok sa isip natin. Pero wala po dyan ang mga kasagutan. Kung ang sasangguniin natin ay ang mga kasulatan, especially sa marangal na Quran, sa pananampalatayang Islam, makinig po kayo, ang pinakamalaking kasalanan ay ang kumuha ka ng ibang Diyos, bukod rin sa tunay na Diyos, at yun ang sambahin mo. Ang magtambal ka sa Kanya. Ang tawag po namin dyan ay shirk. Ang tumangkilik, sumamba, kumilala ng ibang Diyos maliban sa tunay at tanging nag-iisang Diyos na naglikha sa atin. Bakit po kaya? Yun ang pinakamalaking kasalanan. Ayon sa Diyos, bakit sa Kanya, para sa Diyos na naglikha sa atin, yun ang pinakamalaking kasalanan? Ang sagot ay napakasimple. Babalikan lang natin ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Tandaan natin na ang lumikha sa atin, ang Panginoon tagapaglikha, ang Diyos, pagkatapos tayong likhain ay nilagay tayo dito sa mundo at ibinigay ang lahat ng kailangan natin. Kakainin natin, makakasama natin, mamahalin natin sa buhay, lahat, pati yung mga hindi natin kayang isipin, binigay ng Diyos na biyaya sa atin. Ang dahilan bakit? Para sumamba tayo sa Kanya. Yun po ang dahilan. Nakalagay po yan sa mga kasulatan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Nilikha lamang daw ang tao para sambahin siya. So pagkatapos ng dahilan na binigay sa iyo lahat ng Diyos ang kailangan mo para sambahin siya at ipinaalam naman to ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga propeta, pero nung ginawa natin, sa halip na ang Diyos ang sambahin, ang maraming tao kumuha ng kapwa niya nilikha at yun ang sinamba. Ang mas masama, ang kinuha niya yung siya mismong lumikha, tulad ng Diyos na gawa sa bato, kahoy, simento, plastic. So patawarin tayo ng Diyos at ginagawa yan hanggang ngayon ng mga tao. Ang tawag ng Quran dito ay ang pinakamalaking kawalan ng katarungan. Bakit? Sapagkat ang katarungan ay sambahin mo ang Diyos, gawin mo ang dahilan, ang purpose kung bakit ka nilikha, pero anong ginawa mo? Kaya nakasaad sa marangal na Quran, sinabi ni Luqman sa kanyang anak, Ya bunay, la tushriku billah, inna syirka la dhulmun azim. O aking anak ika, huwag ka magtambal, huwag ka kumuha ng ibang Diyos para sambahin, sapagkat ito ika ay ang pinakamalaking kawalan ng katarungan. At nakasaad yan sa marangal na Quran, sinabi ni Allah, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay na si Allah ay kaya niyang patawarin ang lahat ng kasalanan maliban sa taong nagtatambal sa kanya ng Diyos-Diyosan. Kaya paniniwala natin, kung ikaw ay abutan ng kamatayan o mamatay sa estado na ikaw ay may ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos, ito ay walang kapatawaran para sa Kanya. Naway iligtas, ilayo tayo ni Allah sa mga ganitong pagkakamali o pagkakasala. At ito pa ang isang nakakapangamba at naway ilagay natin sa puso ang mensaheng ito, yung mga inutusan ng Diyos na mensahero para ihatid sa atin ang mensaheng ito, ay ginawa ng mga tao, sila ang mismong sinamba. Naway makarating sa atin ang mensahe na yun. Sila yung sinamba samantalang sila ay mensahero ng Diyos. Sana nauwanawaan nyo kung ano ang aking tinutukoy at dalangin ko kay Allah para sa sambayanan natin, mga kababayan natin, naway magbuni-muni pa tayo ng malalim hinggil sa pananampalataya, hinggil sa reliyon, lalo ngayon sa sitwasyon natin na tayo ay nasa kani-kanyang mga tahanan at maraming oras para mag-aral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po, naway mapasa atin ang gabay.